Magandang balita po ito. Inutusan ni PBBM ang mga ahensya na tulungan ang contract of service at job orders na makakuha ng mga permanent position sa government. Pinalawig ni Pangulong Ferdinand R. Magandang araw po sa lahat. Magandang balita po ito. Inutusan ni PBBM ang mga ahensya na tulungan ang contract of service at job orders na makakuha ng mga permanent position sa government. Pinalawig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakikipag-ugnayan ng mga manggagawang contract of service at job order sa gobyerno na magtatapos ang kontrata sa Disyembre ngayong taon. Ginawa ni Pangulong Marcos ang desisyon sa isang sectoral meeting kasama ang Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, Civil Service Commission at Commission on Audit sa Malacanang noong Miyerkules. Inatasan din ng punong ehekutibo ang mga ahensya ng gobyerno na paunlarin ang mga kasanayan at kakayahan ng mga manggagawa ng contract of service at job order sa pamamagitan ng muling pag-aaral at pagsasanay sa kanila, sa tulong ng mga higher learning institution at pagbibigay daan sa kanila na makapasa sa civil service examination. Ang layunin ay bumuo ng isang grupo ng mga manggagawa sa gobyerno na maaaring gumanap at kwalipikado para sa mga posisyon ng plantila ng gobyerno, sinabi ng Pangulo. Dagdag pa rito, nais ng Pangulo na magsagawa ang mga ahensya ng masusing pag-aaral sa kasalukuyang kalagayan ng mga manggagawa ng gobyerno, kabilang ang mga contract of service at job orders. Pag-aralan natin, tingnan mo na lang ang mga numero, ang data on average, government agencies. Ilan sa mga empleyado nila ang contractual, sinabi niya. Ilang bagay ang nasa plantilla proper nila ang hindi napuno. Ilan ang contractual bilang porsyento ng kabuuang bilang ng mga empleyado. Kasi ang percentages ay isa sa pinakamahalaga. Then titingnan natin is average. Bibigyan tayo nito ng ideya kung paano ginagamit ng mga tao ang sistema, dagdag pa ng Pangulo. Ang contract of service ay tumutukoy sa pakikipag-ugnayan ng mga serbisyo ng isang individual, pribadong kumpanya, ibang ahensya ng gobyerno, non-government agency, o internasyonal na organisasyon bilang consultant, learning service provider, o teknikal na eksperto upang magsagawa ng isang espesyal na proyekto o trabaho sa loob ng isang partikular na panahon. Ang job order, sa kabilang banda, ay tumutukoy sa piecework o emergency na trabaho na gagawin sa maikling panahon at para sa isang partikular na trabaho. Nauna rito, sinabi ng Civil Service Commission, CSC, Commission on Audit, DBM Joint Circular, JC, No. 1, Series of 2017, itinatag ang mga patakaran at regulasyon na namamahala sa pagkuha ng mga manggagawa sa contract of service at job order sa gobyerno hanggang ika-31 ng Disyembre taong 2018. Ang mga kasunod na pagpapalabas tulad ng COA DBM-JC No. 2, Series of 2020 at COA DBM-JC No. 2, Series of 2022, pinalawig ang transitional period para sa pakikipag-ugnayan ng mga manggagawa ng contract of service at job order hanggang ika-31 ng Disyembre taong 2022 at ika-31 ng Disyembre taong 2024 ayon sa pagkakasunod-sunod upang payagan ng mga ahensya ng gobyerno na suriin muli ang kanilang mga kinakailangan sa organisasyon at kawani. Mula nang mailabas ang CSC COA DBM-JC No. 1, Series of 2017, tumaas ang bilang ng mga manggagawa sa contract of service at job order sa gobyerno. Noong ika-30 ng Hunyo noong nakaraang taon, 29.68%, 832,812 ng mga manggagawa ng gobyerno ay mga manggagawa sa contract of service at job order, isang 29.71% na pagtaas mula noong 2022. Ang nangungunang 5 ahensya ng gobyerno na may pinakamataas na bilang ng mga manggagawa sa contract of service at job order ay kinabibilangan ng Department of Public Works and Highways, DPWH, 29,275, Department of Health, DOH, 18,2
264, Department of Education, DepEd, 15,143, Department of Social Welfare and Development, DSWD, 13,770, at Department of Environment and Natural Resources, DENR, 10,990. Sa nalalapit na pag-expire ng transitional period sa ika-31 ng Disyembre taong 2024, ang mga manggagawa ng Contract of Service at Job Order na humahawak sa iba't ibang proyekto ng gobyerno at gumaganap ng mga regular na tungkulin ay nanganganib na mawala ng trabaho. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.